Medyo natapong ka, bakit kaya nadami yata tayo ngayon Okay. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Tayo po'y magpapasimula na sa ating gawain ngayong umagang ito. Okay. Good morning po and happy Sunday po sa ating lahat. Sister Julie and Mother, good morning po. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Okay. Praise God. Okay. Tayo po'y magpapasimula na sa ating gawain at muli po, good morning po sa ating lahat. Amen. At okay, tinatawagan ko na po ang ating MC upang basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y pinagpala. Amen po. Amen. We are blessed po dahil may Diyos tayo na laging nandyan. Amen po. So, tayo po ay nagkasama muli. Sabi nga po sa Hebreo, wag natin kalimutan yung mga ganitong gawain sapagkat ang mga Kristiyano daw po ay parang mga charcoal o uling na kapag pinagsama-sama, nagliliyab sila. Amen po? Amen. So, patuloy na magpainit po tayo sa ating pananampalataya at relasyon sa ating Diyos. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y tumayo dahil mahaba-haba po itong ating babasahin. Okay? Makikita na po natin ito sa 2 Korinto, chapter 5, verse 10. At ang sabi po dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen po. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ay manalangin. Malam po timbang barko ne. O tami chabyak. O tapu kalang may rapture na lang po. Makatakot po kasi praise the Lord. Puriyan tayo po yung ginungin ng kaya baka na iti. Nini pong masayangin Amen. Amen. Kailangan po itong mamanap ka po kayong ginu, smiling face tamo po. Muling di ang anak ng Ginoo, mga santing langan po. Para po kayong Ginoo para kayong tao, ay po malyari ito. So, dugo tamo po, manalangin tamo. Hallelujah. Igpaming mayupaya king sabla, king lagyo na po, ning keking mga bus, king keking Ginoong Yesus. Ngayon ka orasan na itig, bang banal, lalapit kayo pong mong kababanlog, yung banal yung harapan, gano'n Diyos. O rin ipureng kaya kaming puso. Din kaya kaming kaisipan, gano'n Diyos. Ipang banal, na naman po yung kakakitsungay makatula, karing pusong deti, karing kaisipan deti, gano'n Diyos. Gano'n Diyos, nga doon maging panalangin, nuwasan nyo kayo po't linisan, kaya banal ng daya, din kaya kaming Ginoong Yesus. Bang maging katanggap-tanggap po, kaya kaming panalangin, yung harapan nyo, ginin Diyos. Uling sinabi nyo, ginin Diyos, yung panalangin ng matulit, yung panalangin ng taong matulit, miras king harapan ni Diyos. Dapat yung panalangin ng makasalanan, ay matatanggap yung kaya kong harapan. Ginungin, yung kaurasan na iti, panuhalan mi, lininis mo na kami, king kaya kong bananadaya. Malaya kayong manalangin, malaya kayong manyad, king kaya kong kaya duwanan ngayon yung oras sa iti, ginin Diyos. Pangbanal ngayon, yung kaurasan na iti, panalangin mi po yung kaya kaming gawain.
Dadalangin ko lang, Ginoong Diyos, ting kaya kaming kapatid, halapa kini. Na naman po yung karyalang kabisihan, Ginoong Diyos. Nawa po, Ginoong Diyos, sa isip da. Na yung peka maulag ang bagay, adwan mo para kaya kami. Ingay may titikusan, ng aldona ni Domingo. Muling in Domingo kaya, Ginoo, kaya kayo yun. E po, king nanuang bagay, agawan mi king yatong ay ti. Igpang banal, dakal salamat ka rin anak mo at suna kayo ni Ginoo. Patunay ang karyalang kasigasigan Ginoong Diyos. Yung karyalang pamagsamba, akakit mo kaya kami ngayon ng oras ay ti. Muling sinabi yung Ginoong Diyos, gawan mi pa yung kaya kong kaburyan, bayin sa blag yung kaya kami biye. At pengako mo, ay kaya papagkulangan. Dakal salamat, king lugod mo karimbalang metong kaya kami. Ginoong Diyos, imbalang penandit na ning kaya kami biye. Akakit mo kami ginuhem kaya paboren. Salamat, king kaya kang lugod. Huling kaya kang pengako, king lugod mo kaya kami. Emo kaya pabustan, magdili-dili. Salamat, tigpang banal, king ganaganang bagay. Apagkaloob mo kay kami. Ginoong Diyos, nung alaga king kay kami biye, na anumang Ginoo, halaki nga gawa. Yang yung oras ay ti, Ginoong Diyos, king kay kaming dalangin, Ginoong Diyos, pakapuspusan mo kami, Ginoong Diyos, king kay kang banal ay Espiritu. Bangkanita ginawanam ng milaring kay kang salita, adala na kay kami ning kay kang malugod na pastor. Salamat, Ginoong Diyos. Ngayon oras ay iti, panalaing kula ng puring kaya kang gamitan. King gawain na iti, Ginoong Diyos. King gulot na ning pulpito. King kaya kang anak at itiktik ka ring instrumento, Ginoong Diyos. Patuloy o pong di nang kabyas na naman ang bitang kay kayo. Kasigasigan, king binye mong obra karela. Bangkan ita kayo maging maayos. King kaya kaming gawain. Salamat, tikbang banal, king kaya kang lugod ka ring balang metong kay kami. Panualan mi, Ginoong Diyos, na makananong lugod mo kaya kami. Karing alapa kaya ti, makanyaning kaya ko ang lugod. Pabustan mo, Ginoong Diyos, nung naning magtanggapan ming biyaya. Tanggapan da naman, bistaman na lalo kayo ni Ginoo. Salamat, tikpang banal, king kaya kang lugod. Muling balo mi, Ginoong Diyos. Kaya mo kaya papaborin. Imbalang penandit na kaya kami biye. Salamat, tikpang banal. Dakal pong dakala salamat. King kaya kang biyaya. Ngayon oras ay ti panalangin kayo makabukod, Ginoong Diyos. Hindi kaming malugod na pastor. Ginoong Diyos, di na niya lalong dakalakabyasnan, bang kanita Ginoo. Limbalang salitang lulaging kayang labi, maging pagpapala, lakarimbalang metong kay kami. Dakal pong dakala salamat, tigpang banal, ngayon oras ay ti. Panalangin ming kabuuanan ng gawain na iti, Ginoong Diyos. Sentro mo rin kay kaming puso ka rin kay kang salita. Bang kanita Ginoo. Kaluan mi king simbahan ay ni tanggap king maragula pagpapala. Salamat, tikpang banal, hingega na gana. Panalangin ko lang ang puri, ang anak mo sa kayong aliwang bansa, Ginoong Diyos, din kayong pamilya. Ginoo, maging karelang kabilyan, panyawat bilang kasopang kay kayo. Ikong mingat karela, Ginoong Diyos, panualan mi, king kayong lugod, laganap, king mabilugayato. Salamat, tigpang banal, dakal pong dakala salamat. Ngayon oras ay iti, Ginoong Diyos, pasalamat kami. Hingegan na ganang iti, Ginoong Diyos, ay inyawad mi ka. Iti puwadwan mi, king lagyunan, hingga kami Ginoong Yesus sa taga Nazaret. Kambe na po ning kaya kong banal Espiritu, ang mamatula ka rin kaya kayong puso. Kangan po kaya kami sa magdalangin. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, tayo po yung magbatian. Tanungin po natin ang ating katabi. Handa na po bang magpuri sa ating Panginoon? Sige po, tanungin po natin ang ating katabi. Amen. So, sino po dito ang handa ng magpuri para sa ating Panginoon? Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Purihin ang buhay na Diyos dahil tunay nga po na ngayong umaga, tayo po yung magpupuri, magpapasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa John chapter 15 verse 15, I no longer call you slaves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. So, sabi nga po sa kanta natin ngayon, who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? So, every time po na iniisip po natin na we are going to worship the Lord, we are undeserving po.
hindi po natin deserve lahat ng binibigay po ng Lord. Pero si Lord po, tanggap po tayo. Amen? So ngayong umaga po, tayo po ay mag-celebrate sa goodness ni Lord. And as we sing this song po, tayo po ay magbatian. Tayo po ay magkamayan. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay pulalakpak. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo po ay magbatian. Hallelujah, let us welcome the presence of the Lord this morning. Hallelujah, Jesus. Yes, oh God. Hallelujah. Who am I that you are mindful of me? Hallelujah, Jesus. That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. I am a friend of God. 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 He calls me friend. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. It's amazing. Let's sing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. Hallelujah. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Oh, let's worship Jesus. Sige po, ating ipalakpak ang ating mga kamay para po sa ating buhay na Diyos. Hallelujah, Jesus. Let us take this opportunity to worship God. God Almighty, Lord of glory. Taas po natin ang ating mga kamay para po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are almighty. Hallelujah. God Almighty, Lord of glory, you have called me
decision, O God, to be close to you, Panginoon. Come on, church, let us continue to worship God. And let us continue to invite the Holy Spirit upon this place. Yes, O God. Holy Spirit, we acknowledge your presence. As we sing this song po, let us pray for our relationship to the Lord. Yes, O God. Yes, O Lord. Sa lahat ng mga oras, Panginoon, na kami lumalayo, God, thank you for pulling us again, O Jesus. And this morning, O Lord, we just want to thank you, O God, for all your blessings, provisions, O God, and for your love for us. And this morning, we just want to worship you, O Jesus. Come on, church. Sama-sama po nating awitan ang ating Panginoon. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my needs. Only you can make me grow. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Let us sing, come Holy Spirit. Yes, Jesus. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow.
us enjoy this moment. Let us enjoy the peace, the rest that the Lord is giving us. Yes, oh God. Come live in us, oh Jesus. Come on, church. It is the moment to call on the Lord. Invite the Holy Spirit to move in us. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Let us invite, let us worship the living God. Holy Spirit. Come live in us, O Lord. Hallelujah, Jesus. Take over in our life, O Lord. Yes, Jesus. And
living God, this morning, let us ask for forgiveness. Yes, O Lord, tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila sa buhay namin, O God. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon, O Lord, na hindi, O God, nagsasawa para kami mahalin. Ang iyong pagmamahal, O God, ay nag-uumapaw, Jesus. And this morning, O God, we just want to worship you, O God. Hallelujah, Jesus. Let us sing, come living King. Come live in me, all my life. Yes, oh Jesus. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Within me, Yes, oh Jesus. my life. You are our precious Father, O Lord. Take over. Take over in our lives, Jesus. Come For you have said, O God, in your word, na lahat ng napapagal, lahat ng napapagod, Panginoon, ay sasampa sa iyo, Panginoon. Come on, church! Let us sing the goodness of the Lord. Let us sing for the glory of God. all my Let us sing for the presence of God. Take Hallelujah, Jesus. over. Take over in our lives, O God. Come live in me, and I will rise on Sama-sama po natin purihin ang ating Panginoon. Sama-sama natin purihin ang ating buhay na Diyos. all my Hallelujah, Lord. You are our strength. Take over. And come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo kami binibigo sa lahat ng aming pagtawag sa iyo, Panginoon. And this morning, come on, church, ang bawat bibig na gustong magpuri sa ating Panginoon ay sumigaw na malakas na hallelujah. Come on, let us worship. Huwag po tayong matakot na purihin na itaas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Take Tunay, O God, over. na ikaw ay dakila sa aming mga buhay. Come breathe in me, Huwag po tayong matakot and I na lumapit will rise. sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon ay dakila. Hallelujah, come on, church. This is the moment to worship the living God. Hallelujah, Lord God. Jesus. Tunay nga, Panginoon, that you have said, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your promise for us, O Jesus, na sa mga oras, O Panginoon, na kami nanghihina, napapagal, Panginoon, you will renew our strength. Na sa mga oras, Panginoon, na kami nalalayo, Panginoon, ikaw ay mapagmahal na Ama, Panginoon. Tulad, Panginoon, ng isang ama sa kwento ng the prodigal son, O God. You welcome us open arms. Yes, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na walang ibang karapat-dapat na purihin pa, kundi ikaw lamang.
Yes, hallelujah, Jesus. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay aming Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa buong buhay namin, Panginoon. Abide in us. Come live in us, O God. And give us the strength, Panginoon, para kami magpatuloy sa aming faith, Panginoon. Lord, patuloy na ang Faith Assembly of God, O God, ay humihingi, Panginoon, ng iyong basbas, ng iyong blessing, Panginoon. May these people, O God, may your children in this place, O Lord, may be filled, O God, with your presence and faithfulness, O God. And thank you for the relationship that you have for us, O God. Thank you, Jesus. Thank you for your love and your goodness. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na ikay aming pinupuri, pinapasalamatan, Panginoon, sa iyong apo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pasasalamat. All people say, Amen and Amen. Magkakaupo na po tayong lahat. Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating pong pagsamba. Thank you, Lord, for your presence. Spirit of worship. Hallelujah. Napakasarap pong magpuri sa Panginoon. Yung pong inawit ng kapatid po natin ay conviction po sa bawat isa. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Sino sa atin dito ang may kabigatan? Sino dito ang mayroong dalahin sa buhay? Alam po niyo kung minsan ang buhay natin, parang kape. Anong ibig mong sabihin, Pastor, sa parang kape? Opo, kung minsan mapait. May mapait. Pero tandaan po natin, kung minsan di po, mayroong matamis. Sometimes life is like that. Ano po? Buhay natin hindi pare-pareho. No, yung sitwasyon na kung minsan po nadadama natin mainit, malamig. Minsan po mabuti sa atin yung mainit, kung minsan din yung sobrang lamig hindi rin maganda. No? Ang buhay ko minsan in spiritual, sometimes parang ilog. Minsan mabilis, minsan mabagal yung kanyang agos. Ano po? Pero alam po ninyo, pinakamahalaga diyan, pinakamahalaga po sa lahat, kapag kasama natin si Kristo, no need to worry. Amen po. Amen. Anumang sitwasyon mayroon po tayo, have faith in God. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong mawalan ng pananampalataya. Amen. Ano man ang nangyayari sa buhay po natin. Nais ko pong i-welcome ang bawat isa. Kanina pa ka pa nag-welcome, Pastor. Opo, nga pa, no? Pero siyempre po, yung pong buting mother. Nandyan pa po ba? Yung buting mother ni, naalis. Mother po ni Brother Dens. Nandyan, Kanina nandyan eh. No, welcome po sa kanyang mother. Okay, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay, hindi ko makita. Okay, salamat po sa presensya ng bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Si Mrs. ay wala po sa house ngayon, kasama po si Ephraim. Sabi nila, hahabol sila. At off town po yung family, ako lamang po yung hindi nakasama. Sapagkat kahapon po ay ikinasal po natin yung isang kabaryo po natin, humingi sila sa akin ng tulong. Ano kasing pangalan nito? Syra Garong. Ayun po, doon po sa ni sister. Kinasal po sila sa Mabalacat. At nagkataon po lang po ninyo, napakaganda. Kasi yung pong asawa niya ay pamangkin po ng, apo. Kaya mababanagan po natin yung kaluguran ko kay Pastor Bebet. Pastor Bebet, apo po ni Pastor Bebet, yung ating kaibigang pastor sa San Juan, Guagua. So, sayang nga lamang, nung una nagkukwentuhan po kami na kasama siya. Hindi siya nakasama sa kasal kahapon. Maganda kahit na may mga ilang lapses sa gawain. Kasi nga po, ang usapan namin sa kasal is 3:30. Nagpasimula po ang kasal alas 4:30. Kaya po yung pong momentum
dapat pagdating natin ay babanat tayo. Naku, medyo napahintay ng konti. So, salamat po sa Panginoon sa kanya pong kabutihan. Ano po. At ngayon po ay, mamaya po pala, mayroon pong, hindi po mamaya, talaga ngayon na. I-announce po natin na, sandali lang. Ito po yung sinasabi ko. Bakit ayaw ng ano ko? Yun. Ayaw pumasok ng ano ko. Nagluloko. Yun. Ayaw pa rin. Kala niya siguro may saan ako ng laptop ko, ano? Ayaw, oh. Akala niya siguro wala akong kodigo. Ayan, oh. Talaga. Ayaw, eh. Buti na lang. Sana'y wala akong kukwento sa iyo. Magpo-closing prayer na tayo. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Ayan, oh. Ayaw. Okay, habang inaayos ko po ito, mamaya po ay mag-announce po si Sister Nansing Lagyo, Roxanne, ano ho, tungkol po sa DBBS. One day DBBS po sa linggong darating. Ano po? Ano, linggo ba yon? Sabado, Sabado pala, Sabado. Kalimutan ko po yung time. Anak, pwede bang i-announce mo na ngayon? Dito ka na, anak. Dito ka na. Habang ginugulo ko itong ano ko. Ano? Ikaw na lang, anak. Sige. Meron pong di pa po dati nag-VBS po yung mga, nag-VBS po, Vacation Bible School po yung mga bata or Sunday schoolers po ng 1 week. Pero this time po, 1 day lang po, sa 24 po, Saturday. So, na lang po yung mga bata, papuntahin na lang po here. And kung makapag-invite din po sila, okay din po. Yung pong program, start po siya ng 8, tapos matatapos po siya ng 12. So, half day po sila dito sa church. Thank you. And then, isa pa po na nais po nating banggitin tungkol po sa DBBS natin. Siyempre po, mayroon po tayong nababanahagan ko na, Pastor, kung anong sasabihin mo. Opo, totoo po yun. Yung pong tulong po natin, financial, kung gusto po ninyong, hindi po gusto. Sana po makapagpaabot po tayo ng any amount para po sa gagawin po nila na DBBS. Kasi po, siyempre, magpapakain po yan. Ano po? Siguro po, mamaya, Sister Roxanne, maganda na ano ba yun? Second love offering tayo? Mas maganda, no? Any amount po, mamaya. Ano po? And then, pagkatapos mo ng second love offering, ano po yun? Meron pa bang, kanita? Parang wala na, no? Wala na. So, yun lang. Yung time, anak, kasi sa 8 p.m. p.m. a.m. Rabs and mind. Naisip ko kasing laptop ko, ibisa. 8 a.m. ng umaga. So, sana suportahan po natin. One day DBBS. Ano kasi DBBS? Delay, Vacation, Vacation Bible School. Yun. Oh. So, yun, suportahan po natin itong gawain na ito. Maiksi man po, pero sana akaita mo po, suportahan tayo. So, yun, isa pa pong announcement. Sa linggo po ay wala po ang inyong abang lingkod. Katulad po noong Friday, wala po ako sapagkat marahil na bigla po kayo. Mayroon pong hindi ko natanggihan na invitation. Nauuwan ko po at parang mahirap ko po na, no? Yung biglang-bigla nauuwan ko na tapos hindi ako darating. Kaya po, kinausap po yung Sister Nita kung po pwede na, yung prayer meeting,
ay take over po muna. Then sa linggo naman po ay darating mga Huwebes po siguro, ay uwi po ako ng probinsya. At iniisip ko po na maglinggo po doon. No, at medyo kahit ilang araw lang. At ako lamang po yung pupunta, maiwan si Mrs. at saka si Ephraim. Kasi si Ephraim po ay mag-uumpisa na rin po na magtatrabaho. No. Magtatrabaho, basta ba? Oh, magtatrabaho, hindi mag-aral. Opo, totoo po. Pahinga po muna si Ephraim. At minabuti po na, sinubukan po niya na mag-apply sa Sutherland po, sa isang company ng call center. At purihin ng Panginoon, nakapasa naman sa Sutherland. At napasabak po kami. Sutherland? Ano? Ha? Sutherland. Pensya na kayo, ko po masyadong balo. Sa mga nag-apply pala na ganyan, ang dami pala mga requirements. Nandun yung SS, NBI, PhilHealth. Buti na lang, mayroon palang tinatawag na, yung first, yung kapag kauna kang mag-work, bibigay ng barangay, libre. Libre pala yun. Hindi mo babayaran. Pero, ang nung sa NBI, na-misplace niya yung makarating siya, na-misplace niya yung galing sa barangay. May mayaran niya pong 500. Pero salamat naman sa Panginoon dahil na okay na po lahat. At sa darating po na 19 ba yun? Bukas na. Bukas na po pa yun. Lungob na po. Lungob na. Alas 10 po ng gabi. Buti na lang praktisado. Alam niya, anak ko, maagang natutulog yung anak ko eh. Ewan ko lang kung anong nun. Alas 3 ng umaga na doon siya natutulog. May practice na po sa puyatan. Kaya tama lang doon sa trabaho niya. Alas 10 po ng gabi, mag-umpisa. Tapos lalabas po ng alas 6. Tama. 10 ng gabi, 6 ng umaga siya lalabas. So yun, pahinga po muna siya ng isang taon. Sabi niya sa akin, tay, mag-ipon muna ako. So yun, subukan ko ang pinutin. Wala pa rin. Ano bang nangyari nito, Brother Jonathan? Talagang Okay, talagang wala. Ito na lang. Buti ang kala siguro may isa niya ako. Pero hindi, mayroon akong kodigo. Okay, yun. So yun po, sa darating po na Huwebes, alis nga po ako, tungo po ng probinsya. At salamat po pala sa mga, hindi ko na sana babanggitin ito, pero malay ninyo, biglang-bigla. Kasi may nagbigay sa akin po ng mga damit na, yung mga luma na, ayaw nang isuot. Binigay sa akin. Ipaparilip po natin yun sa mga gusto. Paparilip ko. So kung gusto po ninyo na magpaabot yung mga bagay na damit na baka ayaw na ninyo, o didalhin nyo sa akin, dalhin nyo dito sa church bago mag-Huwebes, dadalhin ko po sa probinsya. Okay lang po ba yun? Mayroon na po nagpaabot sa akin. So yun, salamat po. Dadalhin ko po yung aking sasakyan. Actually, pupunuin ko po yun ng damit. Sa mga may gusto, yung mga nakatabi lang na damit na dyan na hindi na po ninyo ginagamit, ayaw na ninyo pong gamitin. I-relieve po natin doon. Yun, Huwebes po ako alis. Or message ninyo ako, kukunin ko po. Para may dagdag po yung kung sakali man, yung may nagbigay na doon sa bahay. So, dadalhin ko po lahat yan. Huwag din po kayong mag-alala sa speaker natin. Meron na po akong in-invite. At syempre, suspense po yun kung sino siya. At suportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Amen po ba kayo doon? Amen. Praise God. So, pangpalakas loob nga. Palakpakan natin ang Panginoon. Medyo kinakabahan ako Nawala yung kudugi ko. So, ito, dala ko na tayo sa mensahe ng Panginoon. Medyo, palaisipan.
Okay. Yung ating pong pamagat ay sa huli, haharap ka rin. Medyo malamig. Yan. Sa huli, haharap ka rin. Pastor, anong ibig mong sabihin dyan? Sa huli, haharap ka rin. No? Siyempre, i-explain natin yan. Ano ho? At bago po nating ipaliwanag yan, basahin po natin ang salita ng ating Panginoon. Kanina po, binasa ng ating kapatid ang ating pong teksto sa salin po ng King James Version. Medyo may kalaliman po siya. Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ang sabi po, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Tayo po yung mananalangin at ito po, bago wag natin ipag-pray itong mensahe ng papayag. May mga kahilingang panalangin po, isabay po natin na ipanalangin sila. Yung mga kapatid po natin na may sakit. Amen po. Mananalangin po tayo. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, bago po sa mensahe may papayag, nais po namin idulog sa iyo sa tulong ng iyong biyaya, ang mga kapatid po namin na may karamdaman. Una na po, Panginoon, ang aming kapatid, Sister Baby, si Brother Alex, Lising, Sister Margie, in the name of Jesus, pagalingin mo po ang mga kapatid na ito. Si Leah, Panginoon, yung pong bata na anak po ni Sir Judy, Panginoon. Lord, bless mo pong batang ito, pagalingin mo sa kanyang karamdaman. Yung pong bayaw po ni Brother Ren, Panginoon, na may problema sa leg, Panginoon. In the name of Jesus, pagalingin mo po ang kapatid na ito, Panginoon. Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah. At sa mga kapatid pa po na hindi po namin alam, mayroong mga karamdaman, pagalingin mo po sila. Isinasama po namin, Panginoon, yung pong binabible study ko po, sinisel group sa Florida. Si Apong Nene, Panginoon, Nene Kasupanan, in the name of Jesus, in the name of Jesus, pagalingin mo po ang nanay na ito sa kanya pong karamdaman, 2 times a week po siyang nadadialysis. In the name of Jesus, pagalingin mo sa kanyang karamdaman. Salamat ng madami, Panginoon. Purihin ka. Salamat sa pagpapagaling mo, Panginoon. Maging si Dane, Panginoon, in the name of Jesus, complete healing, pagkalob mo po sa batang ito, Father God. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. I-bless mo rin po, Ama, ang iyong mga salita na may papahayag sa umagang ito. Ama, ito pong aming sama-samang panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Parang nabubulol ako. Opo, parang tawag nito. Kinakabahan ako. Okay. Sa ating pong pasimula, intro mga kapatid, alam po ba ninyo, lahat po tayo ay mayroong kanya-kanyang kwento. Oo naman, di po ba? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kwento sa buhay. May kwento ng tagumpay. Amen. Ulitin ko po. May kwento ng tagumpay. At siyempre po, may kwento din ng kabiguan. Opo. Sabi ko nga kanina, okay lang yan. Kasi ang buhay parang kape, kung minsan mapait. Minsan din naman nasubrahan mo ng timpla, ay matamis. Ano po? May nakakatawa, may masakit, pero iisa ang wakas nating lahat. Ayun sa bandang huli, haharap tayong lahat sa hukuman ng Diyos. Amen po ba? Parang nababanaag ko na ang ibig mong sabihin doon sa haharap ka rin, Pastor. Opo, sa mensahe ngayong umagang ito, hindi ako mananakot. Talagang mananakot ako. Gusto ko kayong paalalahanan sa mensaheng ito. Sabi ko, minsan po ang tao masyadong abala sa mga pang-araw-araw sa kanyang buhay.
maraming mga tao, hindi nila namamalayan na may wakas pala ang mga ito. Ano po? At hindi po basta-basta wakas. The end, eka nga. Ang wakas na binabanggit natin ay yung pagharap natin sa ating Panginoon. Amen po. At hindi ito yung tinatawag sa English na fiction. Pastor, fiction. Ano bang ibig sabihin ng fiction na yan? Awi ito. Yung pong tinatawag na kathang isip, no? O imbento lang, o gawa-gawa ng isipan. Tulad ng mga kwento sa nobela at iba pa. Kwento na walang basihan. Ang ipapahayag natin ngayong umagang ito ay realidad. Tuhanan. Amen po. Katotohanan na kung saan ay mababasa o sinasabi ng salita po ng ating pong Panginoon. Mga kapatid, sa lahat ng ito, mayroon pong isang tanong. Kapag tayo po ay haharap na sa hukuban ng ating Panginoon, handa ka na ba? Ito yung magandang hapon. Handa ka na ba? Kapatid, sabi ko, ulitin ko, sa huli, haharap ka din. Siyempre, hindi lang ikaw. Tayong lahat, haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoon. No? Kaya nga, nagpapaalaala ako ngayong umagang ito, no? Para bagang nagbibigay tayo ng babala sa bawat sa atin. Parati natin binabanggit ito, kapatid, ang Kristiyano po ay hindi haleluya lang. Opo. Ang Kristiyano po ay hindi po paglalaro o parang naglalaro. Inuulit ko po, tayong lahat ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon. At ulitin ko po yung tanong, kung sakaling darating na yung araw na yun, nahaharap tayo sa Kanya, handa ka na ba? Amen po. Handa na po ba tayo? Salamat po sa 13, 14, 15 na nag-amen. First point tayo kagad, Brother Jonathan. Ang sabi ko po dyan sa ating first point na medyo mahaba, sabi po, obviously po, talagang, ano mo ito, hindi mahirap unawain. Walang makakatakas sa paghuhukom ng Diyos. Ano ba ito? Linggo bakit ka tumatawag? Ano naman ito? Okay, sige. Mamaya po muna. Patayin natin yung ano. Yun. Yan. So, yun. Walang makakatakas sa paghuhukom ng Diyos. And actually, mayroon tayong verse dyan, sinabi po natin sa Hebrew chapter 9, verse 27, daldal na pong talata, ang sabi po natin, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. Pareho ba? Mamatay na minsan, o minsan lamang, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Opo, mayroon pong paghuhukom na darating. Kapatid, ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Iniisip ng marami po, kapag namatay ang tao, wala na. Minsan iniisip din po ba natin yon na pagkamatay natin, wala na? Ali po. Sapagkat, ito nga, lagi natin binabanggit ito, there is life after life. No po? Mayroon pong buhay pagkatapos ng buhay na ito. At binabanggit ko po sa aking kodigo, ito ang pintuan na, ang kamatayan mga kapatid, ito ang pintuan na binubuksan ng bawat isa papunta sa isang hindi maiwasang sandali, ang pagharap sa Diyos. Ang kamatayan po ay para bang isang pintuan, pagka nabuksan ito po yung pagharap sa hukuman ng ating pong Panginoon. Pastor, kaagad-agad po ba yan? Kaagad-agad po ba yung paghatol na binabanggit ninyo? Opo.
kagad-agad. Hindi po ako naniniwala doon po sa pangaral na naghihintay pa sila sa isang lugar upang sa takdang panahon sila po ay hatulan, sabay-sabay. Di, siyempre, meron pong mas malalim na katuruan yon. Pero ito muna ang titignan po natin. Isang araw, itatagal po natin yon. Ano po? Ang unang titignan po natin dito, ay yung pong binabanggit ng Hebrew chapter 9, verse 27, na itinagda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pagka namatay ang isang tao, harap na siya sa hukuman ng ating Panginoon. Katulad po ng katulad po ng kasama ng ating pong Panginoong Jesucristo doon sa krus. Nung siya ay namatay, actually gaya banwa. Kaya maaaring tanungin po ninyo ako, Pastor, mayroon bang tao sa langit ngayon? Base po sa salita ng Panginoon, meron. At sabi ko nga minsan, tatayuan ko yan. Tatayuan ko yan. Kasi hindi po pwedeng magsinungaling ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, sa paghatol na ito, wala pong sinuman na yung sinasabi po nila na exempted. No? Hari ka man, o ibig sabihin, mayaman ka, pulubi o mahirap, pantay-pantay po, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng ating Panginoon at wala pong yung tinatawag na extension. Yung bagang parang sa mga kaso na narinig ko sa balita ay mayroong kaso na pinapasagot sila one day. Kinakailangan sagutin na ninyo yan. Pero sila, motion bang tawag doon o ano? Basta humingi sila ng extension, pwede mo ba 10 days pa? Para masagot namin lahat-lahat. Yung mga ganoon baga. Alam po ninyo, sa paghukom ng ating pong Panginoon, wala pong extension mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, magpahinga muna ako. Hintay muna, Lord. Kapatid, kapag dumating na yung oras natin, wala pong sandali lang. Amen? Kaya nga sabi ko nga, always ready. Dapat po sa isang Kristiyano, always prepared po siya. Hindi natin alam ang oras, hindi natin alam ang panahon, bukas makalawa. Ay, kasama pa lang namin nung linggo Patay natin, ako po. Sapagkat ang kamatayan ay parang magnanakaw. Wala pong extension. Haharap ka rin. Ang sabi po natin, sa unang punto natin, walang makatatakas sa paghuhukom ng Diyos. Ano po? Si Felix, mayroon po ba tayong kakilalang Felix ang pangalan? Gandang pangalan, Felix. Hindi naman si Felix Manalo, ang tinutukoy po natin dito. Ang tinutukoy po natin yung Felix po ng Biblia. Yung Felix po ng Biblia. Saan po yan, Pastor? Gawa chapter 24, verse 25. Ano pong binabanggit dyan sa Gawa chapter 24, verse 25? Sabi pa niya, ngunit, nang magpatuloy ng pagsasalita si Pablo tungkol sa pagiging matuwid, pagsupil sa sarili at sa paghukom na darating. Titigil tayo ng konti dito. Sa paghukom na darating, binanggit ni Pablo kay Felix habang dinidinig niya dinidinig si Pablo doon sa kaso na ipinaparatang sa kanya. Abay si Pablo po, at that time, nangaral po siya tungkol sa paghahari po ng ating pong Panginoon. Tungkol at higit sa lahat, tungkol po sa paghukom na darating, sa darating na panahon. At ito po yung kasunod, nangilabot si Felix. At ang sabi, makakaalis ka na, ipapatawag na kita uli kapag may panahon na ako. Isipin mo, nangyari po na
nang marinig niya ang usapin tungkol sa paghuhukom, abay, sino nga ba naman ang hindi po mangingilabot? No? Na mayroon palang darating na paghuhukom. Ang sabi niya kay Pablo, babalikan na lang kita kapag may oras na ako. Si Felix po, mga kapatid, natakot siya sa katotohanan, pero ipinagpaliban po yung dapat na gawin niya na pagbabago. Amen. Sino sa atin dito ang minsan natatakot sa katotohanan? Kapatid, maging sariwa sa isipan natin ito. Mayroon pong darating na paghatol. Mayroong darating na paghuhukom. Maraming tao ngayon, ang katulad po ni Felix, alam nila ang totoo. Naririnig nila ang babala, pero hindi kumikilos. Para bang yung isang tao na namamasyal lang. Bahala na bukas. Kahit alam niya na may darating na paghuhukom. Kapatid, sabi ko kanina, hindi po ako nananakot. Ito po ay katotohanan ng salita ng ating pong Panginoon. There is a judgment para po sa ating lahat. Muli ko pong ibato yung tanong, kapag darating yung judgment na yon, handa na po ba tayo? Dapat po walang pag-aalangan. Parang nag-aalangan kayo po eh. Amen po! Number 2. Ayan napaka-simple. Ang buong pagkatao ay huhusgahan. Ano pong ibig niyong sabihin, Pastor, doon sa ang buong pagkatao ay huhusgahan? Hahatulan ng ating Diyos. Sa 2 Korinto, binasa natin kanina yung napakahaba, sabi ni Sister Jamela, na teksto po natin. Bahagi lang po tayong lahat ay harap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng ganti sa ating ginawa. Ano po yung sumunod kasi? Mabuti man o masama. Okay? Mabuti man o masama. Nung siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya dyan, mga kapatid, sa talatang yan na binasa po natin, ipinapakita na lahat ng ginawa natin, ipagsusulit po natin yan sa harapan ng ating Panginoon. Nakakatakot ni po. Abay, nakakatakot po talaga. Ano po? Kasi nga po, tayo po ay hatulan ng ating pong Panginoon. Buti na lang, mamaya po, mayroon akong siyempre, papaliwanag dyan. Hindi lang ang nakikitang gawa ng kamay ang huhusgahan. Ano po? Hindi lamang daw ho yung ginagawa natin na nakikita ng tao o nakikita ang huhusgahan, kundi pati ang mga iniisip, yung pong lihim ng puso natin at mga motibong hindi alam ng iba. Di ba? Yung iniisip po natin, yung laman ng puso po natin, yung motibo natin, hindi alam ng iba. Ano po? Lahat ay ilalanta sa harapan ng Diyos. At lahat ng mga ito ay ipagsusulit po natin. Ang sabi ko nga, walang makakalusot. Hindi sapat na, kuminsan po kasi, napipake type tayo dito eh. No? Hindi po sapat yung maging mabait. Yung nakikita, ay, ang bait. Ang bait. Panlabas ni po. Pero darating ang panahon, yung mukhang mabait na yan.
pagdating sa harap ng Panginoon, sabi nga gamitin ko po yung binagi ng salita ng Panginoon sa kanyang salita. Ang bawat isa ay dadaan, ipaparaan sa apoy. Abay, kung dadaan ka sa apoy, kung ginto ka, abay lalong kikinang. Paano kung tanso? Ay di mangingitim. Sabi po ng Roma, di masusunog. Ano po? Ihahayag sa paghatol na yon ang iyong tunay na anyo. Sabi ko nga dito, hindi po basihan dito yung ikaw ay mabait. So, walang makakalusot, hindi sapat na mukhang mabait. Kung ang loob naman ay punong-puno ng inggit o galit, isama natin dito yung kasinungalingan. Ihayag lahat yan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa kilos, kundi sa intention. Kahit ang tahimik na kasalanan ay kasama po sa ipagsusulit sa Diyos. Anong ibig mong sabihin, Pastor, doon sa tahimik na kasalanan? Di yung nakatago. Yung hindi po, yung lihim na lihim, ihayag po ng ating Panginoon. Nakakatakot? Nakakahiya? Opo. Ihayag nga po yung lahat ng lihim po natin. Romans chapter 2 verse 16, sa araw na iyon, ang mga lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang tindi po niyan, sa araw na iyon, ang mga lihim ng tao ay hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sino sa atin dito ang mayroong lihim? Opo. Mapaglilihiman tayo ng ating kapwa, pero hindi sa Diyos. Makapaglilihim tayo sa ating kapwa, pero hindi sa Diyos. Alam ng Panginoon kung ano ang laman ng puso po natin, kapatid. Mabagsik ang pinag-aaralan natin, hindi. Nakakatakot, hindi. Nakakatakot po. Ibig sabihin ba, Pastor, alam ng Panginoon yung mga ginagawa ko ng lihim? Hindi po akong nagsalita nito. Ang Panginoon po. Sina Ananias po at Sapphira, akala po ng iba, tapat sila. Opo. Bakit po? Kasi po, nung sila po ay nagkaloob, hindi pwedeng hindi ka humanga. Nagkaloob po sila Nagkaloob po sila na mag-asawa sa gawain ng ating Panginoon. Pero, ang Espiritu po, hindi po natin mapaglilihiman. Ang puso pala nila ay puno ng pandaraya. At dahil doon, hinarap kaagad nila yung hatol ng ating Panginoon. Alam po ba ninyo yung kwento ni Ananias at Sapphira, mga kapatid? Linubla, doon sa lugar ni Pedro, tinanong sila, ito nga lang ba talaga ang pinagbentahan ninyo ng lupa? Ang sabi nila, bumagsak. Bumagsak po si Pedro. Parang nagka-problema yung video natin bro. Okay na kanyan. Bumagsak po sila sapagkat, alam po na yan, sabi ni Pedro sa kanila, hindi kayo, nagsinungaling kayo sa Espiritu. Bumagsak siya. At nangyari, sumunod naman yung kanyang asawa. Tinanong din ng ganoon. Sabi po ni Pedro, kalalabas pa lang yung kanyang asawa. Inilabas dahil namatay. Bumagsak din siya at isinunod po nila sa kanyang asawa.
Mga kapatid, hindi po pwedeng magpanggap sa araw ng paghukom kung ano ang totoo, yun po ang lalabas. Amen po. Kapag hahatol na po ang ating pong Panginoon, hindi pwedeng sabihin, magbait-baitan ka, ali po. Kung ano po yung totoo, yun po ang ilalabas ng ating Panginoon. Kaya po ano po ang mensahe po dito? Apo, kapatid, babala po sa ating lahat ito. Hindi lamang sa iyo, hindi lamang kay pastor, sa ating kundi sa ating pong lahat. Maging totoo po tayo sa Panginoon. Amen po. Last. Kinindat kayo ni po. Sobra naman yata yung pastor, masyado yata napaga. Ayaw po ninyo yun. Ang sabi natin yan, si Kristo lang ang tanging pag-asa sa araw ng paghukom. O ito yung maganda. Kapatid, dito may pag-asa po tayo. Alam po ba ninyo, nasa unang, yun sa una at sa pangalawa, tayo po ng mga Kristiyano, wala tayong kapag-asa. Amen po. Talagang ibubulalas tayo po doon. Ipapahiya po tayo. Amen po. Lahat ng mga lihim po natin, lahat ng pinakatago-tago natin na kasalanan, ibubulalas lahat doon. Amen. Ipapakita lahat doon. But, salamat sa Panginoon. Salamat sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Sinabi niyo, si Kristo lang ang tanging pag-asa sa araw ng paghukom. Amen po. Huwag po nating ismulin yan sa ating pong pagharap sa Panginoon. Sapagkat tayo pong lahat ay harap sa hukuman ng ating Panginoon. Ano ho? Si Kristo lang ang tanging pag-asa. Wala tayong pag-asa. Pero sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, alam na natin yan. Noong nakarang buwan, ay inalaala po natin kung gaano po katindi yung pong pagpapakasakit na ginawa ng ating Panginoon doon sa krus. Upang tayo po ay magkaroon ng buhay. Upang yung buhay po natin ay magkaroon ng buhay na ganap at kaaya-aya. Base po sa salita ng ating Panginoon. May verse tayo dyan na napakaganda mga kapatid. Romans chapter 8, verse 1. At ito po yung pag-asa po natin. Pwede ba natin sabay-sabay na basahin ito? 1, 2, 3. Kaya nga, wala nang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos dyan? Napakatindi po yan, yung talata na yan, kapatid. Amen. Mula po doon sa walang kapag-asa. Dahil kay Kristo, abay, nagkaroon ng pag-asa. Amen po. Dati po, ang mamanahin po natin ay impyerno, diretsahan pong salita. Impyerno po tayo. Pero, salamat nung makilala natin ang ating Panginoon. Sabi nga po, diretsahan ding salita, langit ang tungo po natin. Ulitin ko lang basahin, kaya nga, wala nang hatol sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang tanong po dyan tunay nga ba na tayo po'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus? Abay, wala nang hatol. Amen po. Wala nang hatol. Kaya nga yung kasama sa krus, diretso sa paraiso, sa langit, lugar ng kapahingaan, kasama ang ating tagapagligtas. Sa harap ng banal na hukuman ng Diyos, walang mabubuting gawa na sasapat para iligtas tayo. Opo.
Nag-iisip kasi ng iba na, abay, para pupunta ako ng langit, gawa ako ng maganda. Pero unulit ko po, walang mabuting gawa na sapat para iligtas tayo. Ang tunay na kaligtasan ay hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Siya ang tumanggap ng hatol na tayo ang dapat sana ang magdusa. Binanggit ko na kanina ang halimbawa po ng magnanakaw sa krus. Paano? Oo nga, Pastor, paano yon? Yung magnanakaw sa krus, wala siyang ginawa. Pwede ba yon? Pwede po. Sa totoo lang, yung kanyang kalagayan, talagang wala ng panahon para bumawi. No? Para makagawa sana, wala ng panahon. Pero naniniwala tayo, ako bilang mangangaral, naniniwala tayo na kapag ka nabigyan pa ng pagkakataon yun na mabuhay, God, He knows, yung heart niya, kung paano sa atin, alam niya yung puso po natin. Alam niya kung mabubuhay pa ang taong ito, ay maglilingkod sa Kanya. Mga kapatid, kumusta po yung mga puso po natin? Ganoon din po ba tayo? No? Sabi ko po sa aking kudigo, nanampalataya siya sa Panginoong Hesus. Nagkaroon siya ng totoong pananalig. Tinanggap niya yung pangako ng ating pong Panginoon. Ano po? Dahil sa kanyang totoong pananalig, no, tinanggap niya yung pangako ng ating pong Panginoon, today you will be with me in paradise. Sabi ko kanina, hindi ito kwento-kwento. Ito yung totoo. No? At totoong mangyayari sa atin pagkatapos ng buhay na ito. Kakaiba yung mensahe mo ngayon, Pastor. O, paalaala lang. Tungkol po sa pagharap natin sa ating Panginoon. Tayong lahat ay harap sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi ko po dito, sa atin po, dapat maging seryoso tayo being a Christian. Hindi po yung parang naglalaro lang. No? Itong nandito po tayo sa church. Salamat po. Salamat po linggo-linggo at kayo. Pwede bang palapakan natin ang Panginoon Diyos yan? Salamat po, kapatid. Salamat po. Nakikita ko po kayo, minsan may pagkakataon po ako na dumadating din yung punto na sabi ko nga, ang buhay, minsan hindi lahat matamis, minsan mapait din. Kapag ka nandun tayo minsan sa lugar na mapait, pagka nakikita ko po kayo, lumalakas po ako. Uy, nagbiro na gano'n si Pastor. Hindi po, totoo po ito. Sinong masaya, nakikita ko, ilan-ilan lang kayo dyan. Siyempre po, malulungkot po ako. Ano po? May mga kapatid tayo na wala. Alam ko yung mga mukha, yung mga kapatid na wala dito. Ano po? At nananalangin ako. Hindi naman yung puntong mawalan sana sila. Mawalan sana kayo ng trabaho. Hindi po. Hindi naman yung ganun. Kasi alam po niyo kung mayroon lang akong sapat na pera, ako lang magbibigay. Nandito lang sila sa gawain ng Panginoon. Pero hindi pa tayo abot, wala pa tayo sa ganoong punto eh. Pero ang sa akin po, nananalangin po ako. Hindi lang ninyo alam yan. Nananalangin ako na sana darating ang punto na magkaroon sila ng trabaho na hindi maapektuhan yung gawain ng ating Panginoon. Yung relasyon natin sa Panginoon na, hindi ko naman sinasabi na wala na silang ugnayan sa Panginoon. Kundi yung relasyon, yung ugnayan sa Panginoon na hindi po naikukompromiso po yung araw ng linggo. Na tayo pong lahat ay sama-sama na nagpupuri sa Panginoon. Amen po. Yung tayo po ay sama-sama. Kapatid, samahan ninyo ako, tulungan. Sa laban na ito, ipag-pray po natin ang bawat isa. Magdalanginan tayo. Na biyayaan tayo ng Panginoon upang
talagang nararapat na para sa Kanya, hindi po may kukompromiso yung araw ng linggo. Sabi ko nga, Sunday is the Lord's Day. Ay, hindi naman po yung puntong ano na lang, yung punto na Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, hanggang Sabado ay hindi sa Panginoon. Ali po. Ay, siyempre po, lahat ng mga araw na yan ay para sa Panginoon. Tanga nga lamang po, mayroon pong natatanging araw, a special na araw. Kumbaga sabi nga ng salita ng Panginoon, ibinukod upang sama-sama nating sambahin ang ating pong Panginoon. Amen. Yung katulad nga po ng salita ng ating pong Panginoon sa Hebreo chapter 10 verse 25 na huwag kaligtaan yung mga pagtitipon. Kapatid, ang araw ng linggo, idiin ko po, ito po yung Sabbath day ng ating pong Panginoon. Ito po yung araw na itinangi, ibinukod ng ating pong Panginoon para sambahin natin siya. Para purihin natin yung nagbigay ng pag-asa sa bawat sa atin sa araw ng paghukom. Gusto nating maligtas eh. Ayaw naman natin siyang purihin, ayaw natin siyang sambahin. Nung panahon na minsan alam po ninyo, nung isang araw, nagsung leader ako, di ba? Nagsung leader po ako. Alam po ba ninyo, mayroon akong iniandang mensahe doon. Binanggit ko nga sa isang kapatid din. Ano ba yung mensahe na, ano ba yung mensahe, Pastor, na piniprepare mo at sasabihin mo sana nung isang leader ka? Ito po yung pamagat. Nasaan ka nung kailangan kita? Opo, yun po yung, kaya nag-isip ako, ako yung song leader ngayon, tapos ang mensahe ko, nasaan ka nung kailangan kita? Parang yun patama yun ako. Ay, wag ka muna ako. Siyempre, hindi ba ako na? Kasi patama na eh. Parang dilitsaan. Pero alam po ninyo, hindi naman doon sa puntong kailangan tayo ng ating pumulong. Hindi po. Tayo ang may kailangan sa Panginoon. Amen. Tayo pong may kailangan sa Panginoon. Bangin, may pumalakpak, di palakpakan na natin ang ating pong Panginoon. Opo. Sa katotohanan po, tayo ang nangangailangan, tayo ang kailangan natin ng ating Panginoon. Hindi siya. Ang Panginoon, kahit wala ka, Panginoon pa rin siya. Diyos pa rin siya. Amen? Pagbalibalik-tarin mo man. Pero kapag ka ang Panginoon wala sa iyo, diretsa na pang salita, impyerno po. Impyerno po. So, mahalaga po yung pagsuko po natin sa Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay hindi base sa dami ng nagawa, kundi sa lalim ng pagtitiwala natin sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ito, pakinggan natin ang mabuti dito. Sa araw ng paghukom, isa lamang ang tanong. Kay Kristo ka ba? Sa Panginoong Jesucristo po ba tayo? O hindi? Siyempre po sa Panginoong Jesucristo ang sagot po natin dyan. Kapatid, ulitin ko po, idinidiin. Maging seryoso tayo sa Panginoon. Amen po. No matter what. Ano man po ang mangyari, ano man ang kalagayan po natin. Panginoon, ang buhay ko'y sa'yo. Amen? At dahil ang buhay natin ay nasa Panginoon, para tayong yung mga Kristiyano o isang tao na mula sa papag, hindi ko inu-small yung mga nasa papag, yung hinihigaan. No? Pero yung realidad po, masakit kaya yung yung likod, yung nakahiga sa papag. Po, inilagay sa ayo ng Panginoon sa kutson. Doon sa malambot na kalalagyan. Yung maganda. Ewan ko nga ba, may mga tao bumabalik doon. Amen po. Kapatid, maging seryoso tayo. Huwag na tayong babalik. Yung nasabi ko, nalaman natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Huwag na tayong babalik. Huwag na tayong babalik. Actually po, yung huling bahagi, kapatid na Jonathan, pwede mo bang may bigay sa akin yung Hebrew chapter 9,
Hebreo chapter 10, verse 26 hanggang 27. Makikita mo yan. Hebreo chapter 10. Dito tayo magbabakas nito. Wag na English, bro. Mahin ako sa English. Nababaliktad yung dila ko sa English. Tagalog. Kung pwede naman, Kapampangan, pwede. 26. Ano pong sinasabi sa inyo? Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira o natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Babala po ito, kapatid. Babala po ito. Kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabagsikan, bagsik ng pagkakabanggit ng King James ni po, isang kabagsikan, kabangisan. Kakaiba yung termino ni po. Isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya kapatid, maging seryoso tamo sa pagiging Kristiyano. Amen po. With that, God bless everyone. Sana po sa maikling salita ng Panginoon, naging encouragement sa bawat sa ating lahat. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat sa mga salita mo na naipahayag ngayong tanghaling ito. Panalangin po namin, Panginoon, na mga salita mong ito na naipahayag, magsilbi itong inspirasyon sa amin. At babala na rin po sa amin, Panginoon, na darating pala ang panahon, haharap kami lahat sa iyong hukuman. Panginoon, hayaan mo na sa aming pong pagharap, mayroon kaming taas noo. Kapayapaan, Panginoon. Masasabi po namin, may Kristo na namatay para sa amin. Kaya walang dahilan, walang puwang sa amin, sa aming mga puso ang pagkatakot. Salamat. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat doon sa iyong ginawa sa amin, doon sa krus. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagbibigay ng iyong buhay para sa bawat isa. Panginoon, sa oras na ito, nais ko rin pong samantalahin. I-bless mo po ang bawat isa. I-bless mo po ang mga kapatid, anuman ang kanilang kalalagayan sa buhay. Katulad ng panalangin na po namin kanina, Panginoon, na nauna, sa mga kapatid po namin na may karamdaman. Panginoon, patuloy na igawad po ninyo ang bendisyon, patuloy na pagalingin mo at pagpalain ang mga kapatid na ito. At sa mga kapatid, anuman ang kalalagayan ng bawat isa, maaaring may mga kapatid na nangangailangan ng financial, Panginoon, at yung pong relationship, hindi pagkakasundo-sundo, Panginoon. Dalangin ko po kayo po ang pumagitna. Kayo po ang magkaloob ng mga pangailangan po namin. Sa amin po ng mga magkakapatid bilang pamilya mo sa Faith Assemblies of God, buklurin po ninyo kami ng iyong pag-ibig. Yakapin po ninyo kami sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Maghari po ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan sa pamilyang ito. Salamat ng madami, O God. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless everyone. Ingatan po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Tinatawagan ko na po ang ating MC para sa ating pong love offering. Nag-OT po si Ate Jam sa Sunday School. Announcement daw po, may meeting daw po yung mga women's after po ng WM po. Tapos po yung sa mga Sunday School teachers po, meron din daw pong meeting. Kasama po si Riza at si Migs. Sige po, tayo po ay manalangin para po sa pagkakaloob. Yes, Lord, Father God, we praise you, we glorify your name, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa reminder, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na tunay, O Lord, at hindi fiction, Panginoon, ang paghuhukom. Tulungan niyo nga po ang bawat isa sa amin, Panginoon, para po mapagbutihan pa, Panginoon, ang aming relationship sa inyo, Panginoon. And Lord, patuloy, O Lord, na nagpapasalamat po kami, O God, sa lahat ng provision ninyo sa amin, sa lahat po ng trabaho namin, sa lahat po ng mga estudyante, Panginoon, at sa lahat po ng may mga business, O God. Lord, patuloy na nagpapasalamat po kami sa lahat ng sources of income po namin, Panginoon.
patuloy, O God, na kayo nga po yung mag-bless at manguna sa bawat isa sa amin. Bigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng humility, Panginoon, na sa lahat po ng paggamit, O God, ng finances namin, Panginoon. Lord, patuloy din po namin pinagpipray ang lahat po ng malilikom sa umagang ito, Panginoon. I-bless niyo nga po ang mga perang ito, Panginoon, para po sa ikakalago ng aming church, O God. Lord, patuloy, Panginoon, na pinupuri ka namin, dinadalangin, Panginoon, pinapasalamatan. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Matakalog na po tayo. No ka rin la po rin ang offering kahit amo. Okay. Okay. Ma- siguro po kasi paano kasi yung second love offering? Okay lang po ba na na lang tayo sa mga ako hamon ko po ito kasi po gusto ko pong ano bang mas okay yung magpatak-patak na lang po tayo o mag second love offering? Apo ko kasi, pwede akong para medyo lumaki ng konti. 500 na ako. Magbibigay ako ng 500. Ang halimbawa, gusto mong magbigay ng 50 o dinalan, okay lamang po. Para mas maganda po. Ako, 500 na ako. Po ba? Pwede po ba yung ganon? Huwag nating lakihan ng konti. Sister? Okay. Sige. Okay lamang po yun. So, ang sa akin, nabanggit ko na, di 500 ako. Di po ba? Anak, magdala ka ng kahit na lang. Any amount na lang po. Huwag tayong mahihiya ng kahit na halimbawa, 20, okay lamang po. Basta kung lang, yung lang natin. Siyempre kung walang-wala naman talaga, okay lang yun. Amen po. Kung walang-wala talaga, okay lang po yun. Opo. Pastor Doming, nagsasabi ka ng 500, wala kang 500. Di mamaya na ako. Sige. Pero 500 ako. Sige. Praise the Lord. Any amount po. So what kung 20, 50, dinalan. Para mas pasaya natin yung mga kabataan ay yung mga kids po natin. Okay? Okay. Mayroon din pong good news. Kung napapansin po natin, mayroon tayong, di ba yung natin, yung binigay ninyo na contribution ng araw na yan na po yan. Yan na po. At itong kung papapansin po natin, yung worth kasi ng ng pera natin na 16,000 ay ang kapatid po natin, gumawa na lang po siya ng paraan para maabot upang magkaroon din po tayo ng mga microphone na kahit papano ay medyo maayos. Kasi po yung mga microphone natin talaga ay bumigay na po sila. Kaya yapin la po rin ngayon. Nawakan na po natin. Kaya purihin ang ating pong Panginoon na ayan, kahit papaano po ay unti-unti po. Salamat po kay wala po Sister Berna. Yun ba yun?
sa parents po ni Sister Bernani po. At sa bawat sa atin, kasi nagpatak-patak po noon, ang alam ko po 6,000 po yung galing kay sa kanyang, sa kanya pong biyanan. At yung pong patak-patak po ng bawat sa atin noon. Ayan. At salamat po sa inyo pong bukas palad sa gawain ng ating Panginoon. At ganun na rin po sa Sunday School po natin. At bibigyan naman natin ng konting saya yung mga kids po natin. This coming Saturday, 8 a.m., baka pwede rin nyo po silang masamahan, mabisita. Abay, di mas maganda. Amen po. Matulungan po natin ang mga kabataan. At dito nga, nagpapaalam po ako dito dahil uuwi nga po ako ng mga Huwebes. Amen po. So, salamat po sa Panginoon. With that, closing prayer na po tayo. Tumayo po tayong lahat sa pangalan ng Panginoon. At may meeting ba? May meeting ano po? Okay. Taas natin ang